nila at pagrespeto doon sa wall, hindi po nila tinatalikuran. Pag sila po'y umalis sa pagkakadasal nila doon sa pader, doon sa Western Wall, paatras po silang umaalis. Kung napansin nyo, paatras. Tama, Hindi tama. nila tinatalikuran. At ang maganda nga, nabanggit mo kanina, paring Mike, maririnig nyo, kumakanta yung mga Muslim. Pagdasal nila, yung nagcha-chant sila, sabay din kumakanta yung mga Kristiyano at kung ano-ano rin yun. Yung Holy Land talagang kakaiba. Ang totoo niyan, parin Joey, nung bago kami mag-exit dun sa area ng Wailing Wall, nag-request pa to si paring Mike na padasalin, pakantahin yung isang udyo. Eto, tingnan nyo, at kumakanta. Ben Yadeh Dayu Hazat Elohim Mele Yada Tivakama Perasati Mila Elohim Da Mele Pukhitwan Bida Ey Zairati Maliyam Talat Ban Tabidat Abaya. Oh, nakita nyo na? Hindi ba kumakanta? Oh. Tatlo pong importanteng W. Yung Wailing Wall, yung WC. Na madalas, yung banyo po yan. At siyempre pa yung Way of the Cross. Of course. Ayun ang sa susunod. Yan ang susunod nating matutunghayan. Dito po sa... Banal na paglalakbay. Abangan nyo po yan. Siyempre, maraming turista rito, so maraming binibentang merchandise. Katulad din sa atin, may mga lugar na medyo hindi totoo, iba-ibang grade. Dito rin mayroong mga ganyan, may mga fake. Nagbabalik po ang banal na paglalakbay. Ito na po yun na ipangako ni Danit, ni Mike, ang Via Dolorosa. Via Dolorosa is the way of the cross. Ano nakita natin? Nakita natin kung saan dumaan si Kristo magmula sa first station hanggang dun sa pinakadulo. Pero sa Via Dolorosa, pinakita yung mga iba-ibang portion kung saan dumaan si Kristo na bit-bit yung kanyang, pasan-pasan niya yung kanyang cross, 14, no? na ngayon 15 na. Oo. At ang Via Dolorosa po o Way of the Cross sa Jerusalem, mula umpisa hanggang sa katapus-tapusan, kaliwat kanan na bahagi ng makikipot na mga eskinita kung saan kinaladkad ni Hesukristo ang mabigat na krus na pasan-pasan niya ay punong-puno po, walang puknat, wala kahit anong konti mang naghihiwalay sa sunod-sunod na mga tindahan ng mga souvenir. Ng kung ano-ano. Nandun po ang first station hanggang sa kahuli-huli ang Station of the Cross. Ang totoo nga niyan, gusto sana ni Mike, gusto ko ring subukan, at ni Joey, gusto namin subukan na magpasa ng krus. Subalit, yung nagpaparenta ng hindi nagkasundo doon sa aming tour leader. Siguro gusto mas mahal ang bayad. Ang bayad. Isipin mo, pati pagpapakuha lang ng litrato doon sa krus niyang kahoy, may bayad. Ayaw magpakuha. Hinawakan yung mga camera namin. No. At habang nag-Stations of the Cross, siyempre, tayo po, bawat station, tumitigil, nagdarasal, gumugunita. Sa isa sa mga Stations of the Cross, kasabay namin nagdadasal na mga dasal natin, na mga Kristiyano, ay ang dasal ng Muslim na naka-loudspeaker. Kasabay, yun ang Way of the Cross. Pero, kung ang ating pupuntusan ay yung mga tindahan at yung kalakalan doon at yung komersyo doon, talagang mawawala yung spirito ng Way of the Cross. Pero kung nakafocus ka sa Way of the Cross at sa sinasabi ng bawat station at sa dasal, ay madadamo mo pa rin. Lalo na pag inisip mo, dito sa daan na ito, dito niya pasan-pasan yung napakabigat na krus. Kaya ang importante sa pagbisita po dyan sa Tierra Santa na tinatawag o yung Holy Land, hindi po talaga sa grupo. Kahit grupo kayo pumunta, ang importante pa rin mahalaga ay yung sarili nyo. Kung paano nyo talaga susundan yung mga yapak at sasaloobin yung ginagawa nyo doon sa lugar na yon
alang-alang sa Panginoon. Yun ang importante. Kaya- Napansin nyo ba? Between the third and fourth station. Magkadikit, di ba? Third station, fourth station. Ano ang katapat? Pizza parlor. Op! At parang masama pa ang loob nung may-ari ng pizza parlor dahil na-block natin yung way papasok doon sa isang tindahan. At hindi lang yan. Sa pagitan ng ika-6 at ika-7 stasyon, nando naman ang Holy Rock Cafe. Hindi po Hard Rock Cafe. Ito, Hard tingnan Rock nyo. Cafe. Ito yung Holy Rock Cafe. Oh. Ito, tingnan nyo. Kompleto sila eh. Hindi mo na maaalis yan. Yung Holy Land, nasa sa inyo po kung paano nyo tanggapin ang pagsampalataya nyo at paniniwala nyo. Pansarili po ito. Hindi nyo kailangan pansinin yung mga yan. Tama ka ron, Joey. Sapagkat dito po sa aming paglalakbay, banal na paglalakbay, tuwing umaga, ang isa sa unang dasal na dinadasal namin ay ang tinatawag na Pilgrim's Prayer. At ang pinakapuntos po ng Pilgrim's Prayer na maraming beses namin inuulit-ulit, Okay. Panginoon, paalalahanan niyo po kami parati na kami po ay mga pilgrims at hindi kami turista. Yun. Sapagkat kung kami turista, hindi makakasya ang isang araw sa Stations of the Cross, hindi dahil sa Stations of the Cross Via Dolorosa, kung hindi dahil sunod-sunod at dikit-dikit yung mga bilihan ng souvenir at shopping. Yeah. May sinasabi si Danny, may mga nag-station din daw sa Boracay. Meron. Bakit? Kasi mas maigsi. Imbes na 15 stations, 1, 2, 3 lang. 3 station lang. Danny, boat station yun. Ah, Boat akala station ko 1, station sa boat Oy. station 2, boat station 3. Kasabay niyang Way of the Cross, siyempre mga kaibigan, nakita rin namin ang kung saan ang pinaniniwalaang itinayo yung krus na Maganda pinagpakuan yan. ng ating Panginoon. Maganda yan. Akala ko, nung makita ko yung altar na yon, merong batong rebulto doon sa ibabaw nung kung saan pinako yung krus. Yung pala tao, gumalaw after mga 3 minutes. Ay, madre. Madre pala. Natagal siya nakayuko. Sa sobrang gulat ko, no? Sa sobrang gulat ko doon sa madre, naibagsak ko yung camera ko, ayun, nasira. At nakita rin natin dyan yung kung saan inilagak yung katawan niya matapos siyang ibaba sa krus. Oo. Na may kakaibang bango po na hindi nawawala. Yan na ba yung ano? Yun yung saktong bato. Oo. Kung saan siya inilapag nilagay. yung kanyang katawan. Kung saan nilapag yung katawan niya. Mantakin nyo mga kapuso, pag kayo na po ang magpupunta na ron, mararanasan yung ipahid ng kamay ninyo o panyo ninyo doon sa bato kung saan mismo inilagak yung bangkay ni Hesus Kristo. At nakita rin namin yung pinaglagakan ng kanyang bangkay hanggang siya ay nawala at nag-resurrect. Di ba? Pero bago tayo nagpunta ron bago tayo tumuloy doon sa pinaglagakan ng kanyang bangkay, tayo ay umattend muna ng misa. Tayo ay binigyan ng pribilehyo na mag-attend ng misa doon sa Holy Sepulchre. Yun nga lang problema. Sinabi nung pare, doon sa aming pare, tapusin mo lahat yung misa mo in 15 minutes. Huwag mong habaan yung homily. Dahil marami Marami nag-aantay. pang ibang mga grupo Ganun na po, naka-schedule dahil sa may Sunod-sunod misa rin eh. sila, kanya-kanya. Ganun po doon. At nabanggit nyo kanina na lahat ng misa ako ang sakristan. Napapansin nyo, pumapasok kami ni Father Peter sa tinatawag na sakristia o sacristy. Doon nyo makikita yung mga suot ng pare, tinutulungan nagbibihis siyempre siya siya. ng sakristan magbihis at magtanggal pagkatapos. At doon nyo makikita ang iba-ibang misalet. Hindi ba? Lahat ng lengguwahe ng mundo nandun. Lahat ng bansa, lahat ng lahi, lahat ng wika, at lahat ng relihiyon. Talagang doon sa Holy Land. At totoo nga niyan, pumunta tayo doon sa isang simbahan. Hindi lang the Lord's Prayer nakita natin, di ba? The Lord's Prayer in Tagalog. Pero the Lord's Prayer in Kapampangan. May the Lord's Prayer in Yun lang, Ilonggo. nakita Bisaya. ko. Meron din. Himala. Naniniwala ba kayo sa Himala? At kung naniniwala kayo sa Himala, kahit na hindi, nakasaksi na ba kayo ng Himala? Meron pong ikikwento si Joey De Leon tungkol dyan sa pagpapatuloy ng banal na paglalakbay. Sa pagitan ng 8th station at 9th station of the cross,
merong Mike Center. Mga kapuso, naniniwala ba kayo sa himala? Naniniwala ba kayo na merong milagro? Ito po ang kwento ni Joey De Leon. Mga kaibigan, ito po ay nasa sa inyo yan kung maniniwalaan niyo ako, pero makikita niyo po sa mga larawan ang pangyayari. Kasi, alam mo, bago nangyari itong pagdalaw natin sa St. Peter Gallicantu, yun po ang tawag dun sa church na yun, at dun sa lugar na yun, ako po'y nadulas at na-sprain yung kanang pa ako. At pagkatapos niyan, nahirapan na ako maglakad, sumakit yung likod ko. Ngayon, nung pumunta kami sa St. Peter Gallicantu, ito po yung lugar kung saan ikinulong si Kristo at kinarcel dun sa dungeon, dun sa ilalim, pinakailalim po, nung siya'y hulihin sa Getsemani, nung siya'y isuplong ni Judas. At siya'y dinala roon. At dito yung lugar kung saan nag-deny si Peter ng 3 beses na hindi niya kilala si Kristo, na hindi siya kasama sa grupo, at wala siyang kinalaman. At sabi nga ni Kristo sa kanya, na bago tumilaok ang mga manok, i-deny mo ko ng 3 beses. Yun po ang sabi niya. No? So nagpunta po kami diyan sa St. Peter Gallicantu. At ikot-ikot, pipilay-pilay na po ako. Dahil masakit talaga. Gumanon yung pa ako. Hindi pa palo. Buti nga, pag ganon. Tapos naramdaman ko hanggang likod. So lakad kami. Pero ako, sumunod pa rin. Sa ilalim, yung iba, mga kung saan-saan na iwan. Pagdating namin sa pinakailalim, dun sa dungeon na kung saan ipiniit si Kristo, nagdasal yung paring kasama namin, si Father Peter Kuching. At sa pagdarasal niya, ako nakasandal dahil masakit yung likod ko eh. Sabi doon sa mga nandoon, sila Eileen, sila Baby, at kung sino-sino pa, sila Boots, si mga ibang kasama namin, na kung pwede, kung gusto nyo, humarap kayo doon sa pader. Maliit lang yung dungeon eh. Sumarap kayo sa pader at dasalan nyo. Sabi gano'n. So nagtalikuran po sila. Nagdasalan sila. Hawak-hawak nila yung pader. Ako, hindi ako naisip ko, siyempre, madasaling kang tao. Ang naisip ko, ididikit ko yung likod ko dahil masakit. So, doon sa position ko po, idinikit ko yung likod ko, itong barang balakang ko, doon sa pader ng dungeon kung saan kinulong si Kristo, sa bahay ni Caiphas nga. At nakikita ko sila nakatalikod lahat. Ganyan, sila po yung nagsisipagdasal. Si Baby po, Enriquez, katabi ko dito. Nakaganon yung kamay niya, nakaharang sa akin. Ako nandito, nakadikit yung likod ko. Si Eileen, nandoon sa dulo. Nakatuwa-tuwaan ko, dahil nagdarasal tahimik. Bago nga yung camera na nagpalit na ako, naubusan ng baterya yung isa eh. So, nag-flash ako, naglagyan ko ng flash. Tapos, kinunan ko lang yung asawa ko. Kinunan kong ganon. Pag-click, siyempre, bago nyo mawala yung video, mga 5 seconds yun, tapos mawawala, di ba? Pag-click kong ganyan, nakunan ko yung kamay ni Baby at si Eileen malayo doon. Pero doon sa kamay ni Baby, alam nyo kung ano yung nakunan ko? Manok. Maring matawa kayo, manok de San Pedro. Anong ginagawa ng figura ng manok dito sa pader na to? So, nangilabot ako, lumaki yung ulo ko eh. Bakit nagkaroon ng parang manok dito? So, hinintay ko matapos yung ng pare nagsasalita. Binulungan ko si Eileen pasigaw. Umalis naman si Baby. Wala ko pinagsasabihan eh. Binaba ni Baby yung kamay niya. Tapos sabi ko kay Eileen, Umarap ka, sabi ko. May kukunan ako. Kinunan ko uli, pero yun din ang position ko. Nandun pa rin yung manok. Ang sinasabi ko, kung hindi ako napilayan, hindi ako didikit doon at hindi yun ang magiging position ko. Maring wala lang. Dahil kahit anong angulo mo kunan yung manok pagkatapos, hindi siya lumalabas. Doon lang sa posisyon ko. Parang, special ako. Parang nagpakita sa akin. Pero nakita rin ng mga kasama ko dahil pagkatapos ng dasal, sinabi ko, nakakagilabot ito. Pinakita ko sa kanila. Ayan, makikita nyo. Kinunan ko ng kinunan. Manok po talaga. May kaugnayan doon sa lugar. Kung ano man, makikita nyo naman kung ano siya. Nasa sa inyo na yan, kung paninulaan nyo. At alam nyo naman kung saan.
kadikit ang pangalan ni Pedro sa manok. Dagdag tindig balahibo. Ewan ko kung narinig ninyo, nung tinuturo mo na sa grupo yung manok, Oo. doon sa pader, Oo. sa batok, tinanong ko si Father Peter na nung Nobyembre lang, nandun din sa Holy Land, kasama yung kanyang mga magulang. Sabi ko, Father, nung Nobyembre, nung nandito kayo, nandyan ba yan? Ang sabi niya, wala. Doon lang sa posisyon na yan eh. Dahil kahit anong ikot ang gawin nila at kunan, wala na yung manok eh. Tumindig ang balahibo mo. Bakit? Sapagkat ang manok ay may balahibo. Dinaan ko na lang sa biro, pero totoo po yan. Ayos, Nakikita niyo. Okay. At siyempre pa, salamat San Pedro, kaya nadagdagan na sal ko ngayon eh. San Pedro, San Pedro, San Jose. San Jose. Sa lahat. Yes, Yung mga may yes. kaugnayan sa akin. San Jose. Well, ako yung napakaswerte po. Naranasan ko at nakita ng mga kasama. Capture ko sa